ang pagpapatuloy ng ating kwento. Pero bago natin simulan, sana walang mag-skip ulit ng sa ads natin. Yun lang, simulan na natin. Basta, tandaan nyo, hindi lang sabong ang pakay natin doon. Mula sa labas ng baryo at maging sa loob, ay hahanapin natin ang lahi ng mambabarang nagumambala kay Rex. Paano naman natin hanapin yung mambabarang? Tsaka, hindi natin alam kung paano malaman kung mambabara nga ba ang kausap natin. Sagot naman nitong si Carlo. Ako na ang gagawa sa mga bagay na yan. Basta nga samahan nyo lang ako. Nang mga oras na yon, ay kasalukuyan ng naglalakbay ang magbarkada patungo sa baryo kung saan magaganap ang sabong. At habang naglalakad sila, nakasilay itong si Chris ng isang lalaking nakasakay ng kalabaw. Nung una hindi niya ito pinapansin dahil pangkaraniwang lamang ang sa kanila na makakita ng mga mamumundok na may dalang kalabaw. Subalit sa pagkakataong yon, iba ang nararamdaman ni Chris. Dahil nanatiling nakatayo lang ang kalabaw sa kinaroroonan nito, habang yung nakasakay dito nakatitig lang sa kanila. Hindi mo makikitaan ng paggalaw ang mga ito, maging yung lalaking nakasakay dito. Hindi ito napansin ng mga kasama niya, kaya nilagpasan lang nila ang lalaki. Nang makarating na sila sa baryo kung saan naganap ang sabong, pabagal naman ang pabagal ang kanilang paglalakad. Bukod sa nagmamasid sila sa mga paparating din ng mga sabungero, meron na namang napansin itong si Chris. Dahil muli na naman niyang nakita yung lalaking nakasakay ng kalabaw kanina, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nakatitig lang ito sa kanila. Ang labis niyang ipinagtataka kung papaano ito napunta doon. Gawa ng sa kabilang bundok pa nila yun nakita eh. At ang masakla pa, bago sila makarating sa sabungan, nakita pa nila ito sa kabilang bundok kung saan ito nakatayo noon. Ang naisip nitong si Chris, baka talagang sila ang pakay ng nilalang na yon. Hindi lang niya alam kung ito ba'y bumarang sa kaibigan niyang ginamot niya o isa ito sa mga kalahi na napatay niyang mga aswang. Bago sila pumasok sa maraming tao, binilinan niya ng babala ang mga kaibigan niya. Mga kaibigan, bantayan niyo ng maigi ang bawat isa niyo at saka huwag kayong maghihiwalay. Wika niya dito nang siyang ipinagtataka ng mga kasama niya. Ha? Bakit kami mag-iingat? May kalaban ba tayo rito? Sagot ni Tupper habang palingon-lingon. Wala naman. Pero nakita ko ang mga manlalasong pumasok dito. Baka isa kayo sa madali ng mga yan. Mahirap na. Huwag kayong tatanggap kung may aalok sa inyo ng inumin. Dahil sa sinabi niya, naging seryoso ang mga ito. Magaman naguguluhan ang mga ito, tumango na lamang sila at sinunod ang bilin niya. Sinabi niya ang mga bagay na yon upang kahit papano'y maging alerto ang mga ito. Ang estilo ng sabungan na yon ay walang kahit na anong bakod ang nakaharang sa bawat paligid. Balik kapag may maglalaban, kusang gagawa ng bilog ang mga tao at doon sa gitna ang may mga manok na magtatari na. Habang nagmamasid itong tatlo sa mga kapwa sabungero, ay sinabayan naman nila ito ng pagtagay ng tuba.
Bakas ni Chris ang tuwa ng dalawang kaibigan niya dahil sa wakas, muli na naman siyang nakasama ng mga ito. Pero kabaliktaran ito kay Chris dahil habang paparami ng paparami ang mga tao, ay papalakas naman ng kalubog ng dibdib niya. Naramdaman niya kasi ang bawat tangan ng mga taong nadapo sa lugar. Meron din siyang nararamdamang mabigat na presensya sa paligid na sa pagkakaalam niya, isa ito sa mga huklubang nakikihalubilo sa mga ordinaryong mga tao. Ngunit kahit gano'n na ang mga nangyari sa kanyang paligid, pilit naman niyang itinago ang presensya ng kambal niyang mutya. Sa tulong na rin ng gabay niyang mutya, nagawa itong makontrol ni Chris. Lumipas ang mga minuto. Aliw na aliw talaga ang magkakaibigan sa mga manok ng dayo. Bukod sa magaganda ang klase nito, talagang malalakas din sa bitaw ang mga ito. At habang tuloy sila sa inuman, nakatali naman ang dalawang tandang nila malapit sa kanilang iniinuman. Wala pa silang balak na lumaban noon dahil uubusin na muna nila ang tubang kanilang pinagtutulungang inumin. Nang may biglang lumapit sa kanila na dalawang lalaki na sa pagkakaalam nila, kararatig baryo lang nila ito. Ang isa sa mga ito ay may hawak na manok at ito din yung lumapit ng bahagya sa kanila. Oy, mukhang nagkakasayahan kayo dyan ah. Masarap ba yung tuba ni Mang Pulino? Wika ng isa sa mga ito. Siyempre kahit hindi naman nila ito kaibigan o kakilala, sumagot sila. Inalok nila ito ng isang basong tuba. Ang sabi ni Tupper ay, Oh, masarap nga. Yung tuba nila dito eh. Tagay ka muna. tanggapin na sana yun ng lalaki. Ngunit bagya itong sinagi ng kasama nito. Ay, wag muna. Wala pa kasi akong kain eh. Sayang, mamaya na lang. Teka, manok nyo ba tong nakatali dito? Sabay birit nito ng mga katagang yon. Siyempre parang napahiya yung kaibigan ni Chris. Kasi ang akala niya, iinom yun. Tapos tatanggi pala. Sa amin nga yan. Sagot ni Tupper. Pero itong si Chris, iba na ang nararamdaman niya sa dalawang yon. Parang sila talaga ang sadya ng mga ito. Kasi kung naganap lang ito ng mapataran ng mga manok nila, dapat doon pa lang sa bungad ng sabungan, meron na silang nahanap. Pero sinadya pa talaga sila na naroon sa pinakadulo ng nag-iinuman. Baka pwede itong aming alimbuyugin dyan sa talisain nyo. Hindi naman magkakalayo ang tindig nito, hindi ba? Wika ng lalaki. Alam ni Chris na yon ang pakay ng mga ito na dapat kanina pa nila itong sinabi. May inaaliw-aliw pa sila. Siyempre para hindi naman mahalata ang kanilang gagawin. Tumitig lang naman si Tupper kay Chris na tila naghihintay sa kanyang sasabihin. O, ano pare? Mukhang kursonada nila itong talisain mo. Kinuha ni Carlo yung tandang at saka ibinigay kay Chris. Nang mahawakan na niya ang tandang, nakita niyang hindi naman nagkakalayo ang tindig ng mga ito. Mukhang pwede na rin. Matangad lang ng konti yung sa inyo pero pwede na. Sagot naman ni Chris. Sige. Magkikita na lang tayo sa gitna kung maglalaban na. Teka. Bukod sa pusta ha, may pusta din tayo dito sa labas. Pwedeng hawakan mo na. Ito, pusta natin.
Wika nito sabay abot kay Chris ng salaping nakabalot. Dahil sa harap-harapan itong inabot sa kanya, kung kaya't kinuha na lang niya ito. Pagbuklat niya sa perang nakalukot, meron siyang nasipat na isang putol na kandilang itim sa gitna nito. Dahil sa gulat niya, nabitawan niya ang bagay na yon. Dahil sa biglang umalingasaw ang napakabahong amoy nito. Ayon sa kanya, malintulad ito sa dugong pinatigas. Hindi niya alam kung sinadya ba yun nung nagbigay sa kanya o sadyang nasama lang yun doon. Pero napaka-imposibleng napasama lang yun doon. Gawa ng maigi itong nakabalot sa loob. Sana yung lalaking nagbigay ng pera? Tanong niya sa mga kasama niya. Wala na. Umalis na, bakit? Kulang ba yung pusta? Sagot nitong si Carlo. Wala naman. Sagot niya upang hindi na ito magtataka. Makalipas ang mga minuto, nakatayo na sila sa paglalabanan ng mga manok. Ilang minuto pa ang paghihintay. Dumating na din yung makakalaban nila. Subalit iba ang kasama ng lalaking lumapit sa kanila at pamilyar kay Chris. Ito yung lalaking nakasakay sa kalabaw kanina. Meron pala itong mahabang balbas at mahabang buhok na nakatali. Pare, hindi mo ba nakita yung lalaki na yan kanina sa daan? Doon sa kabilang bundok? Ha? Saan? Yang lalaking mahaba ba ang balbas? Oo. Nakita ko yan kanina sa kabilang bundok. Hindi ko nakita. Baka mananabong din yan gaya natin. Hindi na siya muling nagtanong pa. Kasi hindi naman naintindihan ng kaibigan niya. Nang mga oras na yon, napagtanto niyang isang patibong ang ginawa ng grupo. Maaring kanina pa silang minamanmana ng mga ito at alam ni Chris na meron itong ginawang kakaiba. At dahil doon ay kaagad niyang tinawag ang 3 susi ng mga kargadang dasal niya. Bago pa mag-umpisa ang laban, matagumpay naman niyang nagawa ang proseso. Hanggang sa mag-umpisa na ang kanilang laban. Pagbitaw ng 2 panabong, agad namang naunahan ang kalaban. Halos wala ng silbi ang pangalawang lipad nito dahil kaagad nang sumubasob ang kalaban sa lupa. Nagtataka itong si Chris noon kung bakit wala namang kahirap-hirap ang laban na yon. Inaakala pa naman niyang magiging maapoy ang laban. Subalit sa isang idlap lang, kaagad tumaob ang kalaban na yon. At sa isip-isip niya kung ano ang silbi ng amoy dugong bagay na binigay sa kanya. Iniisip na lang niyang baka hindi sinasadya ng lalaki ang mapasama ang bagay na yon doon sa pusta at walang kinalaman yung mga espiritual na aspeto. Ngunit hindi talaga tanggapin ng kanyang utak. Gawa ng bakit biglang napunta yung lalaki doon sa tapat ng sabungan. Matapos nga ang laban, hindi na nagpakita yung dalawa. Yung lalaking mahaba ang balbas lang ang naiwan sa loob. Hanggang sa lumabas na rin yon. At bigla na lang naglaho ang mga ito na para bang mga bula. Dahil sa mga pangyayari, halos hindi umimik itong si Chris paglabas nila ng sabungan. Gawa ng naguguluhan pa rin siya. Hanggang sa niyaya niya ang mga kaibigan niyang ilaban ulit yung pangalawa nilang manok. Kasalukuyan silang naghanap ng kalaban noon. So mga kaermitanyo ay
hanggang dito na muna ang ating kwento. Sa mga gustong magpa-shoutout ay i-comment nyo ang mga pangalan nyo na gustong ipa-shout dahil sa part 35 ay magsasagawa tayo ng shoutout. Pero shoutout sa mga sabongerong nakikinig at sa mga OFW na walang sawang nakikinig sa ating mga kwento. So yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.